Ito si Optimus Prime. Sigurado ako marami na sa inyo ang nakakakilala sa robot na ito. Pero kung iniisip mong isa lang siyang ordinaryong statue, nagkakamali ka. Kamakailan lang, naging viral ang robot na ito dahil sa sinasabing kakaibang superpowers, ang kakayahang mag-run ng kahit anong i-wish mo. Isa sa mga nagpatunay nito ay ang Sunset Coffee Cafe. Long story short, dati halos walang customers ang cafe na ito. Kaya pabirong nagdasal ang manager sa harap ng robot na kung magkakaroon sila ng maraming customers, tatakbo siya ng 50 laps paikot kay Optimus. At guess what? Bigla na lang dumagsa ang customers nila. Doon nang nagsimula ang kwento. At mula noon, marami ng locals ang nagwi-wish dito. Sabi ng iba, pang content lang daw, pero may mga naniniwala na may misteryosong enerhiya ang robot na to. Lalo na't gawa ito sa mga piraso ng mga naaksidenteng sasakyan. Pinaniniwalaan ng ilang locals na may espiritong bumabalot kay Optimus Prime. Totoo nga kaya ang kwento? O isang malaking coincidence lang? At sorry na nga guys, nandito kami ngayon sa may parang intersection dito sa may Charon Krung Road and dito sa may start ng Songwat Road para i-check itong Optimus Prime na sikat ngayon dito sa Thailand. Since nandito na rin ako, kaya nag-wish na rin ako kay Lord Optimus Prime. Optimus, bigyan mo ko ng 100 million subscribers. Pinuntahan din namin ang Sunset Coffee para itry ang mga kape nila. In-order ko yung isa sa mga signature nila na Iced Americano Cold Foam and my girlfriend got the coconut matcha. The taste were okay din naman, but nothing special. At sorry na nga guys, naglalakad naman kami ngayon. Papunta doon sa another coffee shop. Actually marami akong coffee shop na nasa list ko, pero kahit saan doon yung pupuntahan namin ngayon. So tara guys, naman kami. Sa dami ng kape sa Songwat Road, dito sa Pink Rabbit ako napahinto dahil sa mga nakakatakam na cakes na nakadisplay nila dito. Open blueberry cheese pie. So hindi na kami nagkape dito guys kasi nga kakape lang namin eh. And then after nito, maghahanap ulit kami ng isang coffee shop. And doon ako iinom ng kape. Medyo may pagka-pricey yung cake nila guys. Kasi almost 200 eh. Pero masarap naman. So kung balak nyo pumunta ng Songwat guys, pwede rin kayong mag-take ng boat and then baba kayo ng Ratchawong Pier. And then lakaran nyo na lang ng mga 5 to 10 minutes. Not sure ako kung ako lang, pero para sa akin, may pagka-arts itong mga sinampay na to. Okay, malapit na matuyo yung mga sinampay ko guys. Hindi ko alam guys kung ano yung history ng road na to and kung bakit siya nag-boom lately. Pero feeling ko may pagka-Vietnam vibe siya for some reason. So yeah, punta kayo dito guys. Kung merong Khao San Road, merong Songwat Road. I like how they put the sign para mas madali mong makita yung mga shop na gusto mong puntahan. Tapos dito guys may temple din na malapit. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-e-explore, ay napansin ko ang charm ng road na to. Napansin ko ang daming mga gantong stickers na dinidikit nila. Ang cool lang tignan. May pagka-art, tapos yung iba dito real menu yata. Tingnan mo yung shop na yan guys oh. Vietnam na Vietnam yung vibe. Vietnam vibes. Vietnam vibes. Yes, that's the Vietnam vibes. Napansin din namin tong makulay ng mga old posters na sobrang cool tignan. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming kumukuha ng mga pictures dito.
Marami rin namang ganito sa Pilipinas. Puro mukha nga lang ng mga kandidato ang makikita. Oh, nice. Yes. You want to? Yes, I want to. Okay. You say hi to the camera. 1, 2, 3. Wow, professional. I take professional moving. Oh yeah, this is cute. Yes, I told you, just keep moving. Ang cool niya guys for taking photos. Dito sa may Mahapov River View guys, puntahan nyo. Isa sa mga recommend ng mga locals ay itong 100 years shop ng Siopaw. Yeah, kilala. I want the shumai. But Okay. we should try the salapao, right? I'm here for black sesame Oh. and maybe one barbecue pork. That's mine. เอางาดำหมูแดงแล้วก็หมูสับไข่เค็มครับลูกละ17 บาท So nandito kami guys sa Kulong Bao na 100 buns, 100 years buns. 咕龙包 It's Ku. 咕龙包 It's Chinese Kulong Bao. Yes. And nandito kami para i-try yung famous na salapao nila guys. Oh no, how do we know which one is what? Which I'm one not is which? sure. They all look the same. The black sesame was good, though it's a little bit dry nga lang for me. Pero sobrang nagustuhan namin yung minced pork tsaka yung red pork. Highly recommend. Ano nga pa? Sinubukan din namin itong Chok specialty chocolate dito sa Songwat. Halos lahat yata ng influencer sa Bangkok ay pumunta rito. Kaya nandito rin ako to check what the hype is all about. เอาจานไปแล้วหน้าได้ To be honest, I wasn't really impressed. Medyo diluted yung lasa. So yeah, may pagka-overrated siya for me. So ngayon guys, nandito ako sa harapan ng Chok. And then dito sa street na to, ang daming mga cool cafes and cool shops na makikita nyo. So yeah guys, kung merong Khao San Road na puno ng mga restaurant and bars and pubs, merong Songwat Road. Songwat Road. And it's full of cool cafes. What I was trying to say is like, if you like bars and pubs, go to Khao San Road. Oh. But if you like cafes, cool like vintage stuff, go to Songwat Road. Oh. If you like pina colada. Ganda dito guys, oh. Parking lot siya. Ito ang last cafe namin sa araw na to. I really wanted to go here kasi isa to sa mga naging early dates namin ni Pa. The vibe was nice and the drinks were okay. Pero yung sumira lang talaga ng vibe is yung mga parang na nagdadamo. Sobrang hate namin yung amoy ng damo. Kaya napatawa na lang kami at umalis na rin agad.